Ibinunyag ni Coach Tim Cone ang kanyang saloobin sa balitang hindi makakasama si Kai Sotto sa hanay ng Gilas Pilipinas ngayong second window ng World Cup qualifiers kalaban ng New Zealand at bansang Australia. Inamin din niya na limitado na naman ang oras ng practice ng Gilas, bunga ng mga manlalarong kasama sa nasabing hanay. Pero ayon sa kanya, hindi ito nakakabahala, bunga ng nag-iisang dahilan. Pamilyar na umano ang mga players ng Gilas sa isa't isa na posibleng sandalan ng kanyang grupo sa paparating na bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bunga ng kumakalat na balita tungkol sa posibleng pagkawala ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas na sasabak sa New Zealand at Australia, hindi na rin napigilan ni Coach Tim Cone ng sariling magbigay ng kanyang pahayag. Ayon sa kanya, ayaw nilang magmadali o mag-assume hanggang hindi pa nila nakakausap ng maayos ang humahawak dito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng SBP sa sbp.ph. Sana maibalik namin si Kai at maipasok ulit siya ng maayos sa lineup. Yan ang pinaka-priority namin. Mahalagang tandaan, nakakabalik lang niya mula sa injury at halos isang taon siyang hindi nakapaglaro. Sa ngayon, tatanggapin namin kung ano muna ang kaya niyang ibigay at dahan-dahan lang kami sa kanya. Ayaw namin magmadali o mag-assume hanggat hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos sa kanya at sa mga humahawak sa kanya. Okay, so malinaw naman yung sinasabi ni Coach Tim Cone mga ka-playoffs ha. Ayaw nilang magmadali or magsigurado sa estado ni Kai Sotto. Gusto muna nilang plansyahin ang transaksyon nila sa humahawak dito. Alam naman natin lahat kung ano yung kumakalat na balita tungkol dito, di ba? Sinasabi kasi sa report ni Homer Sison, may possibility na hindi makasama ng Gilas si Kai Sotto dahil kailan lang naman siya nakabalik talaga sa hanay ng Koshigaya Alphas. Sabi doon, kahit daw may contractual clause sa pagitan ni Sotto at Koshigaya, hindi daw basta-basta na lang napapayagang makasali sa Gilas dahil sa isang matinding dahilan mga ka-playoffs. Malaki na umano yung investment nila kay Kai Sotto. Yung investment na sinasabi nila, isang taon kasi na hindi nakapaglaro si Kai sa kanila sa Japan at syempre, active ang sweldo nun at iba pang benefit. So yun siguro yun mga ka-playoffs, di ba? Tama rin naman yung rason, pero ang sa atin lang naman, base sa inilabas na pahayag ni Coach Tim Cone, hindi pa sila dumarating sa point na wala talaga si Sotto sa hanay ng Gilas Pilipinas ngayong Feb 26 at March 1, kalaban ng New Zealand and of course yung Australia. Actually, alam naman ni Coach Tim Cone ang gagawin eh. Sabi niya kasi mahalagang tandaan natin, nakakabalik lang ni Kai Sotto sa liga, di ba? Ibig sabihin, walang puwersahan sa minuto sakaling makabalik ito sa Gilas. Parang ang dating sa akin is, hindi nila pipersahin ang laro ni Kai para hindi magsakripisyo kalaunan ang Koshigaya Alphas. In case lang naman ha. Anyway, ilang araw pa naman yan bago magsimula yung training. Malaman natin kung kasama talaga siya o hindi sa mga susunod na araw. Kung kasama siya, edi okay, di ba? Kung hindi, okay na rin. Kasi marami naman na tayong bigs eh. Basta isa sigurado dito, gusto ni Kai Sotto na maglaro sa Gilas. Yun lang yun. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim Cone, nabanggit nito ang panahon ng paghahanda ng kanyang grupo. Dito ay hindi niya ikinaila ang limitadong oras ng kanilang paghahanda sa FIBA World Cup qualifiers. Pero sa kabila ng lahat, tila hindi ito nababahala dahil pamilyar na umano ang bawat isa sa laro nila na nakuha sa 2 taong magkakasama. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng SBP sa sbp.ph. Kahit tapos na ang PBA, hinihintay pa rin namin ang mga players namin mula Japan at Korea na ma-release ng kanilang mother teams. Mangyayari lang yon sa ika-16 at saka pa lang sila unti-unting darating sa linggong yon. Dahil doon, limitado ang oras namin para makapaghanda ng magkakasama. Pero halos 2 taon na sila magkakasama sa iba't ibang torneo at windows eh. Kaya naandun na rin ang familiarity. So narinig naman natin, ika-16 o ika-16 ng Pebrero pa lang marerelease ang mga player ng Gilas Pilipinas. Doon pa lang sila dadating para magsimulang mag-practice. 10 days bago ang laban nila sa New Zealand. Kung tutusin, wala namang bago, di ba? Dati gano'n naman sila. 10 araw lang yung training. Pero katulad ng nauna nating pahayag mga playoffs, mas maganda ngayon kasi hindi sila dadayo eh. Hindi sila pagod or hindi sila pagod sa biyahe kaya sulit yung 10 days nila sa practice. Dito kasi gaganapin yung bakbakan eh. Tapos yung crowd nasa side pa nila. Ang problema, mabibigat ang kalaban nila dito ha. New Zealand at Australia yan. Kaya expect natin na mahihirapan sila kahit pamilyar na sila sa kilos at galaw ng bawat isa dyan. Tapos kalimitan, problema din ng Gilas ang birada nila sa labas, di ba? Sana ngayong second window, pumutok na sila sa labas. Ang nakikita lang natin consistent talaga sa labas sa mga nagdaang laban. 2 lang sila mga playoffs eh.
si KQ at si Dwight Ramos. Bukod doon si Brownlee din, pero hindi sapat yun mga playoffs dahil mabigat ang laban nila dito sa dalawang team, ang New Zealand at ang Australia. Yung familiarity na sinasabi ni Coach Tim Cone, matagal nang pinapalaga ng ating mga kababayan yan. Pero naniniwala kasi si Coach Tim na malaking factor yan sa pagharap nila sa New Zealand at sa Australia. Kaya bigay natin yung buong suporta sa kanila, di ba? And speaking of familiarity, mabigat din yung kay Kai Sotto eh. Kung familiarity yung usapan dito, medyo tagilid din dito si Sotto. 1 taon kasi siyang nawala sa lineup. Pero paniwala pa rin si Coach Tim na mahalaga si Sotto sa magiging tagumpay ng Gilas Pilipinas ngayong window. At ayon pa rin sa kanya, kahit malaking bahagi si Kai ng magiging success ng grupo, kalusugan pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. So guys, maraming salamat.